umaga po at panibagong araw na naman mga kabakyard. Samahan niyo po ako. Ngayong araw magdi-deworm po tayo or magpupurga po tayo ng ating mga alagang kambing. Sa ngayon po, mga bagong panganak lang po na inahin at mga dalagang kambing na hindi pa nasampahan ang ating i-deworm or pupurgahin. Isabay na din po natin yung dalawang paanak natin mga kabakyard na nasa sobrang isang buwan pa lang po yung edad. Kung naitatanong nyo mga kabakyard kung kailan po tayo nagde-deworm, every month po mga kabakyard. Every month po yung practice po dito sa pag-deworm or pagpupurga ng ating mga alagang kambing. Sa kadahilanang para mabilis yung pagpuksa sa bulate at mga parasite na nasa tiyan ng ating mga alagang kambing. Disclaimer lang po mga kabakyard, hindi po tayo bihasa. Ito lang po talaga yung experience ko kung paano po natin alagaan yung ating mga alagang kambing. Kung mayroon po kayong advice, comment down below. Willing po akong makinig para sa ikabubuti po ng ating mga alagang kambing, mga kabakyard. Gamit po pala natin na pang deworm mga kabakyard, albendazole po. Ito po yung ginagamit natin sa pag-deworm or pagpurga ng ating mga alagang kambing. Bago po tayong magpurga mga kabakyard, siguraduhin po natin hindi buntis o nasampahan ang ating mga alagang kambing. Sa kadahilanang makukunan po yung mga alagang kambing. Isipin nyo mga kabakyard, 5 buwan po ang pagbubuntis ng ating alagang kambing. At 5 buwan din po ang hintayin natin para manganak ang ating alagang kambing. Kaya sayang ang paghihintay natin kung makukunan lang po mga kabakyard. Dosage po pala ng ating pangpurga mga kabakyard, 0.75 ml per 10 kg body weight po mga kabakyard. Dahil wala po tayong timbangan mga kabakyard, estimatein na lang po natin yung bigat ng ating mga alagang kambing. Kung nakikita nyo mga kabakyard, native lang po yung alaga nating kambing. Pero yung lalaki o kastador natin, upgraded po yan sa Anglo-Nubian para kahit pa paano mga kabakyard, upgrade po yung mga anak ng ating mga babaeng kambing. Kung gusto nyo po mag-start o mag-alaga ng kambing mga kabakyard, advice ko lang po, mas mainam kung magsimula tayo sa native para ma-practice po tayo sa proseso ng pag-alaga ng kambing. Isa pa pala sa dahilan kung bakit maganda magsimula sa native mga kabakyard, dahil mura lang po yung presyo ng native kaysa upgraded or sa mga hybrid na kambing mga kabakyard. Dahil sa ating pagsisimula, sabay din po dyan yung pagsisimula ng ating trials and errors sa pag-aalaga ng kambing mga kabakyard.
At pag may experience na po tayo at alam na po natin yung proseso ng pag-alaga ng kambing, doon na po tayo mag-decide bumili ng upgraded or hybrid na mga kambing, mga kabakyard. Dahil ang pag-alaga ng kambing, dapat hands-on po tayo mga kabakyard. Kailangan din natin fokusan at higit po sa lahat may pasensya po tayo mga kabakyard. Dahil ang pag-aalaga ng kambing long term po ito mga kabakyard bago mabalik yung investment natin dito. Hanggang dito na lang mga kabakyard. Huwag kalimutang i-like, i-share, click the notification bell at subscribe para ma-update kayo sa aking panibagong video. Thanks for watching!